Mga kabarangay, bakit po yung mga non-conciliable cases dinadala pa rin sa barangay kahit hindi sakop ng katarungang pambarangay law? Alamin po natin ang dahilan. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel, kung saan atin pong pinag-uusapan dito ang tungkol sa Barangay Justice System, Katarungang Pambarangay Law at tungkol sa mga lupon tagapamayapa. Sa araw po na ito o sa bidyong ito, pag-usapan po natin yung mga non-conciliable cases. Dahil marami po sa inyo ang nagtatanong at nakakaranas ng mga kasong dinadala sa barangay na hindi naman pala sakop ng katarungang pambarangay law. Kaya sige po, samahan niyo ako sa discussions tungkol dito at atin pong tatalakayin ang tinatawag na non-conciliable cases o yung mga kasong hindi pwedeng ayusin sa barangay. Pero kahit hindi sila sakop, bakit nga ba madalas tinatanggap pa rin ng punong barangay at minsan ay inaabot pa sa conciliation ng pangkat? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng non-conciliable cases? Ang non-conciliable cases ay mga kaso o sigalot na hindi pwedeng ayusin sa barangay alinsunod sa batas. Ibig sabihin, wala itong bisa kung pipilitin sa barangay dahil labas na ito sa saklaw ng katarungang pambarangay. Halimbawa po nito ay ang mga sumusunod, yung may kaugnayan sa moral turpitude o yung mga mabibigat na kaso tulad ng murder, homicide, rape, at iba pa. Yung mga kaso kung saan ang isa sa mga partido ay hindi residente ng parehong lungsod o munisipalidad. Yung mga kasong may parusa na higit sa 1 taon na pagkakakulong o higit sa 5,000 piso na multa. Mga kasong may urgency, gaya ng kailangan ng temporary restraining order o iba pang urgent na aksyon ng korte, non-conciliable cases. Kaya mga kabarangay, sa madaling salita, hindi lahat ng away o sigalot sa komunidad ay sakop ng katarungang pambarangay. Bakit pa rin ito tinatanggap ng punong barangay? Marami po ang nagsasabi, bakit tinatanggap pa rin ng punong barangay ang reklamo kahit hindi naman nila ito sakop? Ang sagot po, walang batas na nagbabawal o nagpaparusa sa punong barangay kung siya ay tumatanggap ng reklamo kahit non-conciliable. Narito po ang ilang mga dahilan kung bakit ginagawa ito ni Kapitan. Number 1, yung paglilingkod sa nasasakupan. Natural na kapag may lumapit na reklamo, hindi tatanggihan ni Kapitan kasi parehong constituents niya ang magkabilang panig. Number 2, pag-iwas sa eskandalo o kaguluhan. Kahit alam ng Kapitan na non-conciliable, kung hindi niya papakinggan, baka lumala ang sigalot at mauwi pa ito sa mas malaking gulo. Number 3, ito po yung pagbibigay ng daan sa pag-uusap. Minsan,
kahit hindi covered ng barangay, kapag nagkausap ang dalawang partido, may tsansa pa rin sila na magkaayos. Sumunod, ito yung mga praktikal na solusyon. Mas mabilis at mas mura ang barangay process kaysa dumiretso agad sa korte. Kaya nga, kahit wala silang obligasyon na ayusin, pinipilit pa rin ng mga punong barangay na i-entertain ang reklamo para sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang komunidad. Ano naman yung mga posibleng mangyari kapag non-conciliable case ang alitan na dinala sa barangay? Meron pong 3 senaryo na madalas mangyari. Una, pinapakinggan muna at pinakakalma ang mga partido. Minsan, kahit walang formal na proseso, nagkakaroon ng informal mediation o counseling. Inaabot pa sa pangkat para sa conciliation. May mga punong barangay na kahit alam na non-conciliable, binibigyan pa rin nila ng pagkakataon ang pangkat na ayusin, lalo na kung simpleng misunderstanding lamang. Sumunod, i-endorse sa tamang forum o tamang ahensya ng gobyerno yung kanilang hindi pagkakaunawaan. Kapag seryosong kaso, tulad ng may kinalaman sa krimen, maaaring i-refer sa PNP o direkta sa prosecutor's office o sa korte. Ang mahalaga po dito, kahit non-conciliable, hindi masasabing mali si kapitan kung tatanggapin niya. Wala kasing batas pa na nagbabawal. Ano naman ang benepisyo ng pagtanggap ng non-conciliable case sa barangay? Number 1, nababawasan ang backlog sa korte. Kasi may mga kaso na sa simpleng pag-uusap ay nagkakaayos na. Napapanatili ang pagkakaisa sa komunidad. Yan po yung number 2. Hindi agad umaabot sa korte, hindi agad umaabot sa legal battle, mas natitigil ang away. Sumunod, mas accessible para sa mamamayan. Mas madali pumunta sa barangay kaysa dumiretso agad sa korte. Sumunod, nagpapakita ng malasakit ang kapitan. Okay? Kapag tinanggihan agad ang reklamo, baka isipin ng mga tao na walang pakialam sikap. Kaya paalala po ito sa publiko para po sa mga kababayan natin. Tandaan po natin, hindi lahat ng kaso ay sakop ng barangay. Kung seryoso ang kaso, lalo na kung may banta sa buhay, karahasan o malaking halaga ng pera ang involved, mas mainam na idulog ito sa korte o sa tamang law enforcement. Pero kung sakaling tinanggap ang mga kasong kagaya nito sa barangay, isipin natin na ito ay para rin sa kapakanan at kapayapaan ng komunidad. Kaya mga kabarangay, ang non-conciliable cases ay hindi man sakop ng katarungang pambarangay, madalas pa rin itong iniaabot sa barangay dahil gusto ng punong barangay na makatulong at makapagbigay ng solusyon. Tandaan, walang masama kung makikinig sa barangay sa ating mga hinaing. Basta't sa huli, alam din natin kung saan dapat dalhin ang ating mga kaso. Kaya ayan po mga kabarangay, kung ang video ito ay nakatulong sa inyo, huwag po kayong mahiya na i-like o i-share. At para dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel dito sa YouTube, maaari din po kayong mag-subscribe.
at pakipindot na rin po ng notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo ay agad mai-inform. Maraming salamat po. Muli ako si Jeffrey.